We honor you, Panginoong Diyos. We acknowledge your very presence, Lord God, in this room. Tunay po, Panginoong Diyos, that in your presence, Lord God, there is joy, there is peace, there is freedom, Panginoong Diyos. And this afternoon, Panginoong Diyos, nais po namin na buuhin ang amin pong pahinga sa inyong pong presence, Lord God. As we come and stand here before you, Panginoong Diyos, kinikilala po namin kayo bilang amin pong Diyos na nagligtas, pumili sa bawat isa po sa amin, Panginoon. We thank you, Lord God, for having us here once again, Panginoong Diyos. Indeed, Lord God, better is one day in your courts, Panginoon, than 1,000 elsewhere, Father God. Kaya Lord, lagi po kami excited, Panginoong Diyos, na mag-worship po sa inyo. We're always excited to be here, Lord God, not because kasama po namin yung mga friends or amin pong ka-cellmates, Lord God, but Lord, because we will encounter you, you will teach us new lessons, Panginoong Diyos. You will change us, Lord God. You will make us your follower, Panginoong Diyos. Kaya Lord, sa hapon pong ito, as we come to you, Lord God, amin pong ibinababa yung amin pong buhay sa inyo pong harapan. Samahan niyo po kami, Panginoong Diyos, this afternoon. May we continue to learn from your word, Panginoong Diyos, at mabago po yung bawat isa po sa amin. We thank you, Lord God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Sige po, palapakan natin si Lord. Okay, pwede na po tayong umupo. Okay, can you greet yung katabi nyo ng good afternoon? Okay. So let's wait yung iba na makahanap ng kanilang mauupuan. So medyo mainit itong hapon na ito. No? So may you find a perfect place, no? A comfortable place, no? Para makapakinig tayo ng Word of God. Alright? Sige, pwede bang palapakan ulit natin si Lord this afternoon? So I would like to welcome yung bawat isa. Maybe if this is your first time na makarating sa atin pong SND worship, no? So wina-welcome namin kayo. No? So we hope to see you every Sunday, no? Sa atin pong SND worship. No? So by the way po, doon sa mga hindi po nakakilala po sa akin, ako po si Kuya Glenn. No? So isa po ako sa tinuturuan ni Pastor Modi. No, so allow me this afternoon to teach the Word of God. No, sino excited na matuto sa salita ng Panginoong Diyos? Okay? So this afternoon, pag-uusapan po natin yung blessing of generosity. No, so meron ba kayong kakilala or naka-experience na ba kayo ng mga taong naging generous sa buhay ninyo? So maaring tayo, no? May mga tao tayong maaalala na kahit matagal na yung ginawa na kabutihan sa atin, pag-extend nila ng help sa atin. But even up to this moment, we can still remember yung mga pangalan, no, na nag-extend ng help sa atin. No, maybe some of you, no, may mga pagkakataon sa buhay mo na talagang kailangan mo ng tulong, and then surprisingly may mga dumating, may nag-extend ng oras, maybe ng money, no, para tulungan tayo doon sa mga problema na pinagdadaanan po natin. So, buksan po natin yung atin pong Bible in the book of Acts, chapter 20, verse 35. Pwede tayong tumayo saglit bilang atin pong paggalang sa salita po ng Panginoong Diyos. Acts chapter 20, verse 35. Sabi po dito, "In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words the Lord Jesus himself said, it is more blessed to give than to receive." So ulitin ko po yung sinabi, it is more blessed to give than to receive. Mag-pray po tayo. Lord, amin pong dalangin, Panginoong Diyos, na samahan niyo po kami as we study your word, Panginoong Diyos, maging klaro po ito, and may you help us, Holy Spirit, to understand your word at ma-apply po namin ito, Panginoong Diyos, sa amin pong buhay. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Sige, makakaupo na tayo. No, so gusto kong bigyan ng emphasis yung huling binanggit po doon. It is more blessed to give than to receive. No, so higit na pinagpapala daw yung nagbibigay kaysa
tumatanggap. No? So, if I am going to ask each one of you, no, ano yung mas madali? Magbigay o tumanggap? Syempre, di ba? Bilang tayo, nasanay tayo na gusto natin, receiver lang tayo palagi. Of course, mas madali talaga yung laging tanggap ka lang ng tanggap. No? So, ano yung gusto natin? Siyempre, gusto natin makatanggap. Pero ano doon yung mahirap na gawin? Yung magbigay. Na especially, kung wala ka namang pang bigay. No? Pero, di ba, madaling tumanggap, pero sino yung binibless? Napansin niyo sa verse? No? Although, sabi doon, it is more blessed to give than to receive. No? So, sino daw yung mas biniblessed? Yung tumanggap o yung nagbigay? Yung nagbigay. No, alam niyo kung bakit? Kasi ikaw na nagbinigyan, tumanggap ka na, nakuha mo na yung reward mo eh. Pero, ikaw na nagbigay, sino magbibigay sa iyo ng reward? Okay, si Lord. No, yung magbibigay ng reward sa bawat isa po sa atin. In the Proverbs chapter 11 verse 25, sabi dito, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. So a generous person daw will prosper. No, pwede bang sabihin mo to like you really mean it? A generous person will prosper. Isa pa, a generous person will prosper. Okay, ano daw ang mga tao daw na mapagbigay ay pinagpapala ng Lord. So hindi pala kinakailangang prosperous ka muna bago ka maging generous sa iba. Ulitin ko yun ha. Hindi kinakailangang prosperous ka o maraming bagay ka sa buhay mo bago ka maging generous sa iba. Okay, kasi sabi doon, a generous person will prosper. No, kasi ang susi ng prosperity is generosity. No, so ang key sa prosperity ay generosity. No, so kapag nagbibigay tayo, mukhang may nawawala lang sa atin. No? From our pocket or from our time may nawawala sa atin. Pero ang totoo niyan, as we give something to other people, we lend our hands to other people, tayo din, tumatanggap din tayo ng pagpapala mula sa Panginoong Diyos. Di ba kasi minsan katwiran natin, hindi mo na ako magbibigay, tsaka na lang ako magbibigay pag meron na ako. Di ba? Ganon karaniwan yung katwiran natin. Pero alam niya sa Bible, ang sinasabi, a generous person will prosper. No? So, baga parang, kahit anumang bagay na meron ka, as long as you extend your hands, no, para tumulong sa ibang tao, no, pinagpapala ka na ng Panginoong Diyos. No, so what is generosity? No? What is generosity? Generosity is the attitude we have in always giving good things to other. No, pag-uugali, no, mabuting bagay na binibigay po natin sa iba. No? So, di ba kapag nagbibigay tayo, nasasaktan din ba kayo? Di ba kahit papaano, halimbawa, alam mong sobrang budgeted na tong pera mo, tapos nagbigay ka pa ng pamasahe sa kasama mo, di ba? So, nasasaktan din. No, but because you are generous, you will still extend your hand, no, para magbigay ng tulong doon sa nangangailangan. And also, generosity is a practice that when you do it again and again, no, it becomes a routine. No, so kapag paulit-ulit natin itong ginagawa, nagiging routine mo na. No? So, di ba, parang sino dito aamin na talagang ni piso, hindi mo makalugan. Sobrang damot. Di ba, may ganun ba kayong kasama, kakilala? No? Halos talagang lumuhod ka na, wala pa rin talagang maibibigay. No? Pero, di ba, nung nakakilala ka na kay Lord, napansin mo, unti-unti, humuhugot ka na, pero wala pa rin nahuhugot, hanggang doon lang, hanggang kalahati lang, pero wala pa rin binibigay. Pero the more na mas nag-grow tayo sa relationship natin kay Lord, no, kasi alam nyo, yung generosity is God's character. No? Natututunan natin na maging mapagbigay tayo kasi yun yung character ng atin pong Panginoong Diyos. No? So, kaya sabi doon, that habit in time becomes an instinctive, impulsive that helps give shape to a virtuous, a Jesus-like life. No, nagiging, dahil sa nakasanayan natin, it shapes us to become more like Jesus Christ. No? So, ano yung button na kailangan pong pindutin upang ma-activate yung generosity sa bawat isa sa atin? Naniniwala ka ba na hindi ka naman talaga totoong madamot?
No? Di ba? O naniniwala ka ba na mapagbigay ka talaga? So ano yung kailangang button na kailangan mong i-activate para yung generosity sa'yo, mabuhay siya, no? At magawa mo siya. Ano yung kailangan? Kailangan mo ng faith. No? Sabihin mo sa katabi mo, kailangan mo ng faith. Why? Because faith enables us to be generous towards others. No? Yan yung nag-enable sa atin para maging generous tayo towards other people. No, so, di ba, marami sa atin dito na talagang sa simula, nung hindi pa natin nakakilala ang Lord, ang wala sa atin yung word na generosity. Or we are generous, pero limited lang. Tama? Di ba, parang halimbawa, naging mapagbigay ka sa Kanya, pero dahil hindi mo siya gusto, yung isa naman, nanghingi sa'yo, hindi mo siya binigyan. So, dati, ganun yung ginagawa natin. No, namimili lang tayo kung kanino lang tayo magiging generous. Pero as we have accepted Jesus Christ sa atin pong puso, unti-unting tinuturuan tayo ng Lord na maging generous. You know why? Kasi you, yourself, mismo, nakaranas kang ng generosity galing sa Lord. No, ikaw mismo nakaranas ng generosity ng ating Panginoong Diyos. No, so kaya ngayon, napapansin natin sa ating sarili na dati hindi ka masyadong generous, pero ngayon natututunan mo maging generous. Kaya lang iba sa sobrang generous naman, baka pati assignment ng classmate mo, ikaw na gumagawa. May ganun ba? No? So sobrang generous mo, eto, yung test paper ko pag exam, sige, bahala kayo dyan, kopyahin nyo lahat. Na tamang generosity ba yung ganun? Di ba? No. No, so may tamang kinalalagyan din yung pagiging generous natin. Okay? So, ano ba? Jesus is the greatest example of generosity. No, sino dito yung tumanggap na kay Jesus Christ? No, so tayo, naka-experience tayo ng generosity ng ating Ama na nasa langit through His Son, Jesus Christ. Sabi diyon sa John 3:16, no, for God so loved the world. No, kasama ka ba dun sa world na yon? No, that He gave His one and only Son. No, so paano in-express ng ating Father in Heaven yung generosity sa ating mga tao? Through His Son, si Jesus Christ, na ipinagkaloob niya yung kanyang bugtong na anak sa bawat isa po sa atin. Especially, no, si Jesus Christ when He also gave up Himself. No, para sa bawat isa po sa atin. No, sa ating mga tao na undeserving, sa ating mga tao na hindi karapat-dapat at tumanggap ng anumang bagay mula sa Panginoong Diyos, but Christ died for all of us. No, why? No, kasi gusto ng Lord na ma-save, no, maligtas yung bawat isa po sa atin. Now, in 1 John chapter 3 verse 17, no, so nung tinanggap natin yung regalo ng Lord, no, naranasan natin yung generosity ng Panginoong Diyos, ngayon, tayo naman. No, sabi doon sa 1 John 3:17, if anyone has material possessions and sees a brother or sister in need, but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Baga parang sa madaling sabi, paanong matitiis mo na nagugutom yung ibang kasama mo, tapos meron ka namang na maibibigay sa kanila, pero tinatago mo lang. No? Is that generosity? No? Kaya di ba ngayon, hindi to parang, ay ang generosity, konsensyahan yan. Dapat makonsensya ka. No? Di ba minsan ganun tayo, kailangan paringgan ka pa para lang magbigay ka. Pero minsan kahit anong parinig mo talaga, wala talagang huhugutin Antibay talaga. No? Pero, natututunan natin. No, the more na mas nakikilala natin ang Lord, the more na nakukuha natin yung character ng ating Panginoong Diyos because He is a generous God. Okay? So, now, when we focus on what we have received, ano ba na-receive natin? Eternal life. We receive yung salvation galing sa Panginoong Diyos. It changes our whole lives at yung atin pong puso. No, so, dahil from empty way of life, yung selfishness natin, na-transform yung ating puso which is filled with the grace of God, and it makes us a generous disciple ng ating pong Panginoon Diyos. Alam niyo po, sabi doon sa isang quote, anonymous siya, no, when you had encounter with Jesus, you encountered all the good things you could imagine. Agree?
no, nung nakatagpo mo si Jesus Christ sa buhay mo, na-encounter mo all the good things that you could imagine. No? Yung mga dating akala mo pangarap lang, no, akala mo hindi kayang tuparin ng Lord sa buhay mo, pero nung na-encounter mo siya, nagiging posible siya. No? So, yung wholeness, yung healing, yung salvation, yung restoration, yung reconciliation. Ito yung ipinagkaloob ng Lord sa atin nung na-encounter natin yung kanyang bugtong na anak na si Jesus. So now, may point number 1 here. The more we are generous and we practice being generous, the more we become like Jesus Christ. No, so kapag hindi mo pinapractice yung generosity, sino ang ginagaya mo? Sino ang pina-follow mo? Di ba? Kayo na makakapagsabi nun. No? Kaya lang, di ba tayo minsan, nakukulture din tayo sa isang surroundings na kapag kasama mo lahat ng mga hindi generous, ano nangyayari sa'yo? Nagiging madamot ka din. No? Kasi baga parang wala sa inyo yung nag-uumpisang humugot, yung parang nakikiramdaman. Di ba? Yung pag lumalabas, di ba, naka-experience kayo ng ganyan, parang wala yatang sasagot dito, nakikiramdaman lang. No, ang hirap ng ganon. No? So, yeah, the more that we are generous and we practice yung being generous, nagiging katulad tayo ng ating Panginoong Jesus. The more na hindi tayo nakafocus sa ating sarili, mas lalong nagiging maliwanag sa atin yung mundo. No? Because of Christ, we are now able to give and share others kasi yun mismo yung naranasan natin mula sa Panginoong Diyos. So generosity changes ang pagka nagbibigay tayo, generosity changes the giver as much as more than the person receiving the gift. No, so sino talaga yung nababago? No, ikaw mismo. No, so generosity changes the giver as much as more than the person receiving the gift. Why? Because you give nabubuksan yung puso mo eh. No? Nabubuksan yung puso mo sa ibang tao. Ngayon, ano yung kabaliktaran ng generosity? No, nabanggit nyo na kanina, kabaliktaran ng generosity. No, yung sagot doon, yung pagiging maramot natin, yung stingness. No? So, in Proverbs chapter 11, verse 24, give freely and become more wealthy. No? Sabi doon, magbigay ka, no, may kaluwagan sa kalooban mo. Mapayapa sa kalooban mo, and you become more wealthy. No, be stingy and lose everything. No, kapag maramot ka, yung kapag masyado kang parang nag-hoard ka, yung parang laging hirap na hirap kang humugot. No? Mas lalo kang nawawalan. No? And you lose everything, sabi diyan. Kaya pag nagbigay ka, yung hindi ka napipilitan. No, yung di ba minsan kailangan ka pang itulak para magbigay ka lang. No, kailangan ka pang pilitin para magbigay ka lang. Kaya if you become stingy, o kuripot, o maramot, no, you will lose everything. No, alam niyo sa pagbibigay natin, hindi pwedeng yung okay na to. No? Yung parang, kasi pwede na to. Yung sobra ko to okay na to. No, pero sa pagbibigay natin ng anumang bagay, kasi pag pinag-uusapan natin yung generosity, hindi laging pera ang involved dito. No, you can be generous in your time. You can be generous sa ibang tao with your talent. No, nasi-share mo sa iba, yung skills mo. You can be generous with your friendship sa ibang tao. No, so hindi laging pera ang laging pag-uusapan natin pagdating sa generosity. No, so the secret of wealth is generosity. No, the secret of wealth is generosity. Generosity always wins. No, so generosity always wins. You are not just investing for yourself, pinapalago mo rin o pinapayaman mo rin yung espiritu mo sa loob. No, yung puso mo para sa ibang tao. Ngayon, question, saan nanggagaling yung pagiging maramot natin? No, saan nanggagaling yung stinginess natin sa ating puso? No, it can
come from yung pagiging greedy natin o yung kasakiman po natin, but it can also from a poverty mindset. No, agree po kayo doon? Yung kapag meron kang poverty mindset, mahihirapan ka talagang maging mapagbigay. Kasi bakit? Ano laging iniisip ng isang taong tingin niya sa kanyang sarili, mahirap siya? Anong tingin niya? Ito nga lang yung meron ako, ibibigay ko pa. Tama? Kapag binigay ko to, mawawalan ako, paano na ako? Di ba, kawawa naman ako. No, kapag parang ito na lang yung meron ako, ibibigay ko pa sa iba, so mawawalan din ako. No, kasi ganun yung mindset ng yung kakaroon ng poverty mindset. No, stingy, no, and greedy people, maaring, alam nyo, yung stingy and greedy people may have a lot on the outside, but they are empty inside. Why? Kasi, ang totoo niyan, wala ka naman talagang kayang ma-share sa iba. No? Kaya kapag stingy ka, greedy ka, feeling mo, you have a lot. No, marami kang maibibigay, pero ang totoo niyan, you are empty. No, inside. No, kaya wala kang maibibigay sa iba kasi empty yung loob mo. No, kaya pag ganun ka, yung parang, sasabi nga nila, yung word na kabig ka lang ng kabig. Di ba, alam yung word na ganun? Sa sugal kasi may ganun eh. No? Yung parang gusto mo lagi, collect ka lang ng collect, tanggap ka lang lagi ng tanggap. No, pero pag ikaw naman yung kinukuhaan, ayaw mo na. No, parang pagating sa parang ambagan, ay wala na, hindi na ako kasama dyan. Di ba, ganun tayo? No, pagating sa ambagan, ako, tatalikod ka na niyan, mag-CR ka na. No, paunahan na kaagad dyan, mag-isip ng dahilan, pagka-ambagan na ang pinag-uusapan. No? So, doon nanggagaling yung iba sa atin, nagkakaroon po tayo ng poverty mindset. Alam niyo po, kapag meron tayong poverty mindset, it is an enemy of your faith. No, kaaway po ito ng atin pong pananampalataya. Gagawin kanyang maging madamot. No, kaya lang, sino yung tinanggap natin sa puso natin? Ipagdadamot mo ba si Jesus Christ sa ibang tao? No? Hindi. Kasi bakit? Kaya nga, nung na-experience natin yung generosity ng ating Panginoong Diyos, nagiging madali sa atin na magbigay sa ibang tao kasi meron na tayo. No, we can only give what we have. No, and what we have Jesus Christ. No, maaring sabihin natin, kapos ako, Kuya Glenn, estudyante pa lang ako. No, baon ko kulang pa. No, kulang pa pang ano bang binibili mo sa mga baon mo. No, I believe marang hindi naman kulang yan. May sobra naman kahit papaano dyan. No, tama? Di ba may sobra sa pamasahe, may sobra dyan sa pangkain mo, pero may susobra talaga dyan. No, sa binibigay sa atin po ng atin pong mga magulang. Now, in Proverbs chapter 23, verse 6 to 8, sabi po dito sa ESV version, do not eat the bread of a man who is stingy. No, pag inalok ka ng tinapay ng isang taong madamot, tatanggapin mo daw? Sabi, do not eat. No? Pwede mong tanggapin, pero wag mong kainin. No, yung sinabi dyan. And then, do not desire his delicacies. Why? For he is like one who is inwardly calculating. Sabi yan, eat and drink, he says to you, but his heart is not with you. No, maaring vlogger yan. No, na pag inabutan ka niya ng ano bang pagkain dyan, na may naka-video na pala. Di ba, uso yung ganun ngayon? Yung mga nagpo-promote ng mga businesses, di ba, yung may hawak ng walis, na kunyari nagwawalis sa kalsada, tapos sinulungan, pinapasok doon sa store nila, tapos parang kinabukasan, naging viral daw siya. Tapos ang sabi, ano daw, parang tinulungan ka nung store na yon. Di ba? So minsan ganun ang ginagawa, kasi merong hidden agenda. May ibang motibo sa pagtulong sa'yo. No, kaya sabi dyan, huwag kang makikikain doon sa ganong klaseng tao kasi gagamitin ka lang yan. Sabi, you will vomit up the morsel that you have seen, that you have eaten, and waste your pleasant words. Sa Tagalog kasi, mas masakit eh. Sabi dito, huwag kang makikikain sa taong kuripot. No, so, see to it, baka may mga kasama nyo sa labas, no? Baka kuripot yan. No? Buo kayo ng group chat, no? Kuripot group. Tapos, i-add mo lahat ng mga kuripot sa church, sama-sama tayo dito. No, so, huwag niyong gawin yun, ha? Generosity, yung culture, yung legacy,
na gusto nating ma-develop dito sa church. Why? Kasi we believe that dito sa church, na-experience natin yung generosity ng mga leaders natin. Right? Na sobrang naging generous sila sa maraming bagay na meron sila sa kanilang buhay, and we become who we are right now because of their generosity. No, kasi meron naging mapagbigay sa bawat isa po sa atin. Okay? So, ngayon, nababawasan na ba yung kakilala niyong kuripot? Umaayong katabi niyo pa yan. No? So, generosity can be a decision of our faith to protect ourselves from greed. No? Yung pagiging greedy natin, tsaka yung selfishness po natin. Point number 2. Generosity to be seen by others is not generosity. Ito yung sinasabi ko kanina. It is hypocrisy. And God detests such giving. No, yung nagbibigay ka ng anumang bagay mula sa'yo sa ibang tao na pakitang tao lang, hindi yon generosity. No, maaring tuwang-tuwa yung binigyan mo. No, binigyan mo ng oras, binigyan mo ng anumang amount yan, tuwang-tuwa siya. Pero kapag hindi totoo, no, yung generosity na yon, hindi mula sa puso natin, hindi daw yung totoong generosity. It is hypocrisy and detest such living. Kinasusukluman ng atin pong Panginoon. Sa Matthew 6:1-4, be careful not to practice your righteousness in front of others, to be seen by them. No, kaya talaga ngayon, usong-uso talaga to para dumami yung, di ba sa social media, no, in order for you to gain more followers, you need to do something na nakaka-touch ng puso. No, yung parang nakakadala, nakakaiyak kapag pinapanood. No, na nakaka-share, nakakapindot ng heart button. No, para dumami yung yung mag-follow sa'yo. No, pero kapag ginagawa mo yan, no, para sa sariling kapakanan mo, hindi yung totoong generosity. Okay? So, be very careful. Then, if you do, you will have no reward from your Father in heaven. No, wala kang tatanggaping reward galing sa Panginoong Diyos. So, when you give to the needy, wag mo nang i-announce. No, wag ka nang yung makipag-selfie pa, okay, nasharean ko tong tao na to, binigyan ko siya, parang buong buo pa yung caption mo. No? Pinicturean mo pa yung pagkain, pinicturean mo pa yung lahat ng binigay mo sa kanya. No, kaya sabi niya, when you give to the needy, do not announce it na parang, may patrumpeta ka pa. Okay, magpapa-announce ka pa, okay, nagbigay, sige to, ganyan. No, para malaman ninyo, naglabas ako ng 1,000 para sa kapatid kong to. No, so hindi na daw kailangan. No? So, as the hypocrites do in synagogues and the street to be honored by others. Okay? So, pakisabi sa katabi, huwag pakitang tao lang. No, make sure, no, sa ating pong, di ba, minsan ganun tayo eh. Parang, ay, hindi mo na-picturean, parang ganun. No, hindi na kailangan yung ganun. Although, hindi naman lagi. No, sometimes, yung mga ganong klaseng mga act of service, no, galing sa ibang tao, nakakatulong, nakaka-encourage din siya. Pero ikaw kasi higit sa lahat na nakakaalam ng laman ng puso mo eh. Right? No, ikaw ang higit na nakakaalam ng laman ng puso mo, bakit mo ginawa yon? No, bakit ka tumulong? Okay? So, wag daw tayong maging katulad ng mga Pariseo na lahat ng kanilang ginagawa ipakitang tao lamang. Okay? So, next, generosity is not for those who have a lot. Kanino daw ang generosity? Generosity is who we are. Okay, ito yung sinasabi ko, na hindi mo kinakailangang magkaroon ng marami para makapagbigay ka. No? Kasi minsan ganun tayo, kailangan ko muna magkaroon ng trabaho, kailangan ko muna makapag-ipon para makapagbigay ako. Diba? Sa mga nagtatrabaho dito, bibigay tayo sa magulang natin. Diba? 100 pesos nga na hinihingi sa'yo para lang pang-Ariel nung labahan mo. Hindi mo maibigay. Di ba? Tapos sabihin mo, tsaka na lang pag na-promote ako, magbibigay ako. Di ba? Minsan kahit pang shampoo mo nga, hindi ka nga makapagbigay eh.
Tapos sabihin mo, tsaka na kapag ako magiging mapagbigay, kapag meron akong sapat na. Di ba? Kung ngayon, kung konti pa lang na meron ka, hindi ka na marunong magbigay. Di ba? Paano pa pag nagkaroon ka ng marami? Mas mahihirapan ka na. Okay? So, kaya minsan maganda rin yung parang kung ano lang yun din yung meron tayo. Kasi, actually, pag pinopromote tayo ng Lord, may challenge din siya. No? Kasi bakit? Mas lumalaki yung binibigay natin. Okay? So, remember that we can only give what we have to other people. No? Nabanggit to sa preaching kaninang morning sa isang Macedonian na church na naging generous sila doon sa mga mapagkailangan. In 2 Corinthians chapter 8, 1-5, "And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. In the midst of very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity." No? So hindi ko mo na parang taga-church ka, hindi ka na makaka-experience ng kahirapan. And dito sabi dyan, naka-experience sila ng extreme poverty. Matinding kahirapan. Di ba tayo nararanasan din natin yan para bang kahit anong piga mo sa wallet mo, no, ni barya, wala nang lumalabas. No, kaya kailangan mo na lang na kapalan ng mukha mo para makahiram ka, no, kahit pamasahe man lang, no, para makauwi ka ng bahay. Di ba may ganun tayong karanasan sa buhay natin, talagang tuyong-tuyo, walang-wala na talaga. So ganun din yung na-experience nila. Sabi dito na verse 3, "For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability. Entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people." And verse 5, "And they exceeded our expectations." No, grabe yung ginawa nila. Higit pa doon sa inaasahan na tulong mula sa kanila. No, but sabi, they gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God also to us. Alam niyo, napakasarap po magbigay, mag-extend po ng tulong sa ibang tao. No, kapag alam mong naranasan mo yon galing sa Panginoong Diyos. No? Kaya nga, sabi ko kanina, you can be generous sa iba't ibang bahagi. No, you can be generous with your time, with your love, with your talents, with your understanding, with your efforts, no? Para makatugon tayo to those in need. Okay? Next, generous giving blesses you more than you have given. No, generous giving blesses you more than you have given. Alam niyo po, merong flow ang generosity. Alam niyo ba yung flow ng generosity? Naniniwala ba kayo na kapag tayo ay nagbibigay, sa prinsipyo ng Lord, meron siyang binabalik sa atin? No? Although, alisin natin sa isipan natin na every time na magbibigay tayo, laging may kapalit. No, alisin natin yon sa isipan natin na laging merong kapalit. Kasi baka dumating tayo doon sa pagkakataon na kaya ka nagbibigay kasi alam mong may ibabalik din sa'yo. Alam natin kapag nagbalik si Lord, hindi mo matatalo si Lord pagdating sa bigayan. No? Na kapag nagbigay ka ng, bawa, 100, si Lord, kaya niyang ibigay yan 100 folds pa. No, ganun si Lord. Hindi mo siya matatalo pagdating sa bigayan. Pero, wag mong ilagay sa isipan mo that every time na magbibigay ka to other people, ay meron kang hinihiling na kapalit na marereciprocate lahat ng binibigay natin sa ibang tao. Paano pag hindi? Titigil ka na? No? Kaya pag nagbigay tayo, yung flow ng generosity galing sa'yo, binibigay mo. Pero, ang totoo niyan, meron talagang sa prinsipyo ng Lord, even sa ibang tao, na ibabalik din sa atin yung ibinibigay natin. Pero hindi parehas. And then, galing naman sa Lord, ibinibigay naman ng Lord yung reward sa atin. Doon sa ginagawa po natin o sa pagiging generous po natin. Proverbs 11:24-25, "One person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty." 25, "A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed." So minsan, wini-withhold natin.
No, pinipigilan natin yung maging generous tayo. Kasi, ayun nga sabi ko kanina wini-withhold natin kasi parang ayaw mong mawalan . No, ganun, meron kang, natatakot kang mawalan. Natatakot kang mabawasan. No, kaya wini-withhold natin. No, yung kapag nagbigay ka, iisipin mo, paano naman ako? Di ba, hindi na mabubuo ang 100 ko pag nagbigay ako ng piso. Although tama din naman. Pero mas malaki pa rin ba yung nasa iyo? Di ba? Mas malaki pa rin. No, so, and they said na, kailangan, iba yung generosity na tinuturo po ng Panginoon sa atin. The only time na maiintindihan po natin at madadaluyan tayo ng generosity ng Lord towards others is when we ourselves become generous. Okay, so meron pong isang halimbawa sa Bible na isang bata, na a boy, na story, na in John chapter 6, 1-13, pero kuhain ko lang doon yung verses 9, 11, and 13. So this is the story about Jesus feeds yung 5,000 people. No, mahigit sa 5,000 people na sumunod sa kanya at nais na gumaling, no, mapagaling sila sa kanilang karamdaman. At noong makita ng mga alagad, yung napakaraming tao, basta yung mga sa leader, di ba minsan, pag nakikita mo, ang daming tao, ang daming papakainin, kinakabahan ka na. No? Tapos nabigla ka, dinala mo sa isang parang shop na parang, shucks, parang ang laki ng gas. Di ba, alam natin, no, kapag pagkain ang involved, parang dumadami yata tao sa cell group. Pero pag wala, parang kumukonti. No, kaya pagka ganun, pag sa pagkain, dumadami talaga. No, kasi panghatak din yun siya . Pero minsan, doon sila Philip, na yung mga disciple ni Jesus Christ, nung nakita nila, nung binilang nila, nung binasa ko, parang palang kalalakihan pa lang yon. Yung 5,000 na yon. So nakita nila, shucks, napakadami nito. And then, kulang yung kanilang pagkain. No, wala silang pagkain na mapapakain doon sa almost 5,000 mahigit na mga taong nandoon na sumunod kay Jesus Christ. But in verse 9, meron doon isang bata. Here's a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. No, but sabi diyan, but how far will they go among so many? Na anong meron lang sila? 5 tinapay at 2 isda. No, iniisip ko nga, gaano kaya kalaki yung tinapay? Parang isang buong bahay, parang gano'n. Para mapakain lang yung 5,000. No, gaano kalaki yung isda? Baka yung isda ay balyena yata yon. No, para mapakain yung yung gano'n karaming tao na pumunta kay Jesus Christ. But in verse 13, no, nung ibinigay, kinuha nila yung 5 tinapay na yon at 2 isda doon sa bata, kinuha ni Jesus Christ at itinaas niya. Sabi doon sa verse 13, so they gathered them and filled 12 blankets. 11, Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did same with the fish. And then ano yung naging resulta? Napakain ba lahat? Napakain lahat. And ito pa ang napakaganda sa storya, may nag-Sharon pa. Sa verse 13, tingnan nyo, may natira pa. No? So they gathered them and filled, ilan pa yung napuno nila? 12 na basket pa with the pieces of 5 barley loaves left over to those who had eaten. No, kaya minsan, di ba iniisip ko sa natin, ang unti nito, bakit magbibigay pa ako? Pero doon pumapasok, doon na-activate yung atin pong pananampalataya sa Lord. Yung mukhang hindi kasya, yung mukhang konti, tapos binigay mo pa, doon gumagawa ng miracle ang Lord. Sa mga panahon na parang kulang, sa panahon na hindi sapat, that's the time that God will perform miracle. Kaya minsan kailangan mo pang kailangan mong maranasan yung mawalan ka ng pera sa wallet mo para maranasan yung miracle ng Lord sa buhay mo. Kailangan mo minsang mawalan ka ng trabaho, kailangan mo minsang may mga bagay na mawala sa'yo para lang makapag-create ng miracle si Lord sa buhay mo. So hindi siya yung para bang malulungkot tayo, ay hindi, kulang to, hindi talaga to sapat. But God is using yung mga panahon na yan, na maaring hindi siya good sa side mo,
Pero sa paningin ng Panginoong Diyos, doon siya gumagawa ng miracle. Doon siya nag-uumpisang gumawa ng miracle sa ating buhay. So the little boy ate, pero hindi lang siya yung napakain. No? Nung binigay niya kay Jesus what he had, Jesus used it for everyone else. What you have right now? No? Anong meron ka ngayon? Mukhang konti ba? Baka iba sa inyo dito, kakapalan na lang yung mukha, pamasahin niya pa uwi. Manghihingi siya sa leader niya o sa nag-invite sa kanya. No? Tapos, after nito, may tithes and offering pa. Maghuhulog pa ako doon. Di ba? Parang wala na akong maibibigay. Baka ulo ko na lang yung ilagay ko doon kasi wala akong maibigay. No? So, kahit yung maliit mo, tapos in-offer mo siya kay Lord by faith, ano gagawin ni Lord? Gagamitin niya yon. Not just for yourself, but for everyone else. Katulad nung ginawa ni Jesus Christ, doon sa 5 bread and 2 na fish. So, how to change our mindset? No, paano ba mababago yung ating mindset to have an abundant mindset? Number 1. Okay, pwede ba basahin natin to? Okay, stop complaining. Mahilig ba kayo mag-complain? Diba? Magka-college na ako, ang baon ko, ganito pa din, di ba? Di ba, minsan ganun yung mga estudyante, no? No? Parang hindi ba alam ni mama kung magkano na ba ang meal sa school? No? So, minsan marami tayong mga bagay na kino-complain sa buhay po natin. No? Complaining is always a sign of lack of faith. No? Na nakafocus ka lagi doon sa problema kaysa sa Lord. And the more we focus on what is not there, the more we think kulang tayo. No? Kasi minsan yung namumuhay tayo sa reality talaga eh. Ito lang yung meron. So talagang kulang tayo. So hindi ka kulang. Napayag ka bang kulang-kulang ka? Di ba? Hindi tayo papayag na kulang tayo. No? At alam natin, hindi tayo pagkukulangin ng Lord. No? So, hindi tayo pagkukulangin ng Lord. Yung mga binibigay niya sa atin, dahil sa pag-ibig ng Lord yan sa atin. No, kaya pag nagbibigay tayo, minsan nagko-complain tayo, di ba, na parang paulit-ulit na lang to Parang, di ba sa room, parang wala ka bang sariling pera pambili ng yellow pad mo? Di ba sa school? Ba nakailan ka na? Pati ballpen, sana ako na lang nadala ng bag mo araw-araw. No? Di ba? May mga classmate kayong ganyan, walang 1/4, walang 1/2 na sheet ng paper, na ni ballpen, nagtatai pa. Di ba? Hihingiin pa sa'yo. Di ba? Hihiramin pa sa'yo, hiniram na tapos hindi pa ibabalik. Di ba? Minsan ganun tayo, no? Ayoko na magbigay, namimihasa ka na eh. Di ba? Paulit-ulit na lang. No? So, we complain. No, kapag ganun yung tinitingnan natin, hindi natin namamalayan na nagiging reklamador na tayo. Pero gusto kong tingnan mo yung side na, come on, di ba? Parang sino ang hinihingian? Sino hinihingian? Ikaw. Kasi bakit? Kasi meron ka. O ikaw mailagay doon sa kalagayan nila. Ikaw yung nangihingi. Lalo na pag mahiyain ka talaga, naku, nag-e-exam na sila, 0 ka na. Tapos na sila mag-exam, hindi ka pa nakakapaghingi ng papel. No, so sobrang takot mo, sa palad mo na lang sinulat yung sagot, no? No? So, bine-bless po tayo ng Lord. No? When we stop complaining, mas na-appreciate natin yung mga bagay na meron tayo. No, di ba yung parang, dati ikaw yung nangihingi eh. Pero ngayon, ikaw na ang hinihingian. Kaya huwag kang mag-complain. Nagagalit ka ba sa Lord na binibless ka? Naiinis ka ba sa Lord? Lord, ang dami-dami mo nang binibless sa akin, kaya ang dami ng, karang kulang na lang maging politician ako, at dami nakapila sa akin, nakahingi, humihingi sa atin. No? So it means na pinagpapala ka ng Lord. Okay? So huwag kayong magsawa na magbigay ng tulong sa ibang tao. Bakit? Pag nagsawa ka, baka magsawa na rin si Lord na mag-bless sa'yo. And then number 2, when you stop complaining, ang gagawin mo na ngayon ay start praising. No? Magsisimula ka na ngayon na ugaliin na maging mapagpasalamat, no, sa lahat ng meron tayo, kahit gaano man kaliit, kahit gaano man kakonti. No, maganda meron tayong heart
having a gratitude-filled heart. No? Kasi yun yung starting point ng generosity po natin. So dahil puno ka sa loob, makakapagbigay ka ngayon sa iba. Okay? So, minsan, yung mga sobra-sobra sa'yo, hindi naman talaga para sa'yo yan. Idinaan lang ng Lord sa'yo, kaya huwag mong pigilan ang kamay mo na ibigay sa ibang tao kasi para sa kanila yan. No? Kaya ako minsan, kapag sabi ko nga sa mga tinuturuan ko, parang kinakabahan ako kapag yung parang wala na akong pinagagastusan. Kasi parang iniisip ko, naku, parang may biglaang paggagastos na darating na malaki, kaya parang tahimik lahat. No? So, at saka yung may mga dumadating na blessing, nasasabihin mo, Lord, parang hindi ko naman to kailangan. Pero alam nyo, suddenly may mga darating na mapagkailangan at marirealize mo, gets ko na, Lord. Hindi to para sa akin. No? Ako lang sa akin mo lang pinadala para ma-extend ko sa kanila. No? Yung sasabi nilang pay it forward. Diba? Pinaparanas mo din sa iba kung ano yung naranasan mo galing sa Panginoong Diyos. Sabi po ni Oprah Winfrey, if you look at what you have in life, you'll always have more. No, ganda nun. But if you look at what you don't have in life, you'll never have enough. No, yung galing parang laging kulang. It's very difficult to feel fear or sadness while feeling grateful at the same time. No? Kaya always look at what you have in life. No, and yung mga anumang meron ka, puhunan mo 'yan. No? And dun ka pa mas paparamihin ng Lord at pagpapalain ka ng Panginoong Diyos. Okay? Kasi kung titingnan natin yung atin pong buhay, mayroon ka sa buhay mo, palagi kang magkakaroon ng higit pa. And then number 3, focus on the generosity of God in your life. No, so sa bawat araw na napakaraming bagay na binibigay ng Lord sa atin, but do you believe that we are serving a generous God? Naniniwala kayo na ang atin pong Lord ay generous God? No, paano natin masasabi na yung Diyos natin na pinaglilingkuran ay Diyos na mapagbigay? Paano? No, He provides, hindi ba generosity ng Lord that He provides oxygen? No, alam nyo, may mga tao na binibili nila yung oxygen. Yung mga tangke-tangke, no, malalaki. Di ba? Binibili yon, mahal yon. No, so hindi ba generosity ng Lord na nakakalanghap ka ng hangin na libre? Di ba hindi ba generosity ng Lord John? No, so hindi ba generosity ng atin pong Panginoong Diyos na meron tayong pamilya na mauuwian? No? Hindi ba generosity ng Lord yung buhay ng mga magulang natin na kahit tumanda ka na ngayon, nag-mature ka, tapos kasama mo pa rin sila? Di ba hindi ba generosity ng Lord yun sa'yo? So hindi ba generosity ng Lord sa'yo na nakakapag-aral ka? No, why? Kasi may iba na hindi na nakakapag-aral. No, kaya our God is so generous po sa bawat isa po sa atin. No, so hindi ba generous, parang yung generosity ng Lord na binigyan ka niya ng jowa? Ay, joke lang. Yung iba may asawa kasi. Di ba? Pero generosity ng Lord John sa atin. No? So, kung wala pa, huwag kang mag-alala. Hindi ka mawawalan. No, bibigyan ka ng Lord. Hintayin mo lang yung tamang panahon, no, na itinakda ng Lord na ibibigay niya yung tao para sa iyo. So mag-pray lang tayo. No, so ganun katindi yung generosity ng Lord sa atin pong buhay. No, na kahit, 'di ba? Kahit sa pag-uwi mo ng bahay, may ref nga kayo pero tubig lang yung laman. Pero at least, 'di ba? Generosity ng Lord na hindi lahat nakakainom ng malamig na tubig. 'Di ba? No, so generosity pa rin ng Panginoon yun sa atin na kahit tubig lang yung laman ng ref nyo, at least may ref kayo. Di ba? At nakakainom ka pa rin, lalo na sa panahon ngayon, napakainit, na may naiinom tayong malamig na tubig. No, so, and of course, no, generosity ng atin pong Panginoon Diyos, so the greatest thing that we have, which is our relationship sa atin pong Panginoong Diyos.
no, na may purpose, nakaloob ang Panginoong Diyos sa bawat isa po sa atin. So it's all because of God's generosity in our life. Ang pundasyon ng isang buhay na generous ay yung paglilingkod natin sa generous God. No, so yun yung foundation natin ng generous life. No, kasi tayong mga tao, no, kapag pinag-uusapan kasi natin, 'di ba, yung generosity, parang ang hirap niyang pag-usapan. No, kasi ang gusto lang natin kasi minsan, yung favor ng Lord, na pag-usapan natin yan, yung blessing ng Lord. Pero pagdating doon sa, yung magbibigay ka na, next topic, Lord, parang hindi ko yan gusto. No, pero gusto ko matutunan natin yung prinsipyo ng atin pong Panginoong Diyos, in the blessing of God in generosity. No, so, the only antidote for greed is generosity. No, para malunasan yung pagiging greedy natin, ano yung kailangan mong gawin? Maging generous ka. That's the only antidote. No, para sa greed, mawala yung greed po sa atin. Not taking, but giving away. No? Kasi when you start to give away, nawawala sa atin yung mga materialism sa puso natin. Nawawala sa atin yung parang expectation lagi na kailangan meron tayong matatanggap palagi. No? So, we talk about generosity, we preach about generosity because we must have to deal with the sin of greed sa atin pong puso. No, huwag mong pabayaan yung greed sa puso mo. No? So, if you are young, no, bata ka pa, tapos parang napapansin mo, parang ganun ako . So, kaya magandang pagkakataon na ito sa'yo na matutunan mo yung salitang generosity. Okay? Are you guys learning? No, sa atin pong topic this afternoon. Now, in our conclusion, no, God loves a cheerful giver. Pwede pa kayo sabi sa tabi? God loves a cheerful giver. No, so, true generosity means cheerfully and freely giving. Yung hindi ka na kailangan i-twist yung arm mo para magbigay ka. No, hindi na kailangang pigain pa yung balikat mo, yung kamay mo para magbigay ka. No? Hindi na yung parang kailangan konsensyahin ka, no, para magbigay ka. No, so generosity is a thing we settle with our heart first before our God. No, kasi hindi niya tayo pipilitin. No, at hindi niya i-favor yung pagbibigay natin na walang willingness, no, or forced. No, napipilitan lamang tayo doon sa atin pong pagbibigay. In 2 Corinthians chapter 9 verse 6, remember this. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. Ang nagtanim ng kokonte ay aani ng kokonte. No, pero, and whoever sows generously will also reap generously. No, so each of you should give what you have decided in your heart to give. No, hindi yung magkano sa'yo, o yun na lang din yung sa akin. Hindi ganon. No, hindi tayo nakabase, kasi totoo niyan, magkakaiba naman talaga tayo ng resources nang meron tayo . Di ba, hindi ka pwedeng mag-base, sige, para pantay-pantay na lang tayo, ayoko naman na makalamang ako sa inyo. Di ba, pare-parehas na lang tayo ng ibibigay, pero hindi yun totoong generosity. Kaya sabi niya, each of you, kailangan mag-decide ka from your heart, ano ang ibibigay mo. No? So, not reluctantly or under compulsion. No? So, God loves a cheerful giver. No? Mahal ng Panginoong Diyos yung nagbibigay. A cheerful giver. Pero hindi naman yung ito ibibigay ko sa'yo para nakangiti ka palagi. At totoo niyan, totoo kapag nagbibigay ka, nasasaktan talaga. Na kasi nawawalan ka nababawasan ka. No, kaya sabi ni Pastor Ato kanina, hanggat hindi ka nasasaktan, hindi pa yan generosity. Kaya kailangan talaga may pain. Naku po, parang kailangan ko munang mag-budget itong buong linggong ito. Bawasan ko yung pagkain ko. No, kasi bakit? Meron kang tinulungan kasi. No, so nag-a-adjust ka. So, and God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. No, kasi sabi doon kanina, whoever sows, ibig sabihin may itinatanim ka.
no? May itinatanim ka. So yung buto na kaya nating itanim sa lupa, 'di ba mura lang 'yon? 'Di ba nakabili na ba kayo ng mga buto ng anumang halaman? 'Di ba? Kapag doon sa maliit lang siya na sachet, nabibili natin siya ng mura, right? No, at ang dami nun. Pero kapag yung buto na yun tumubo, nagkabunga na, mahal na siya. Tama? Kaya sabi ko dito parang yung buto na kaya nating itanim sa lupa, mura lang yan. Kaya nating bumili. Pero kahit gaano ka-generous yung buto ng walang lupa, hindi yun tutubo. Ulitin ko ulit ha. Kahit gaano ka-generous yung buto na yon, kapag hindi mo siya itanim sa lupa, hindi rin yon tutubo. So, ibig sabihin, kung ikaw man ay may tamang buto, no, nagtatanim ka, no, kailangan mo pa rin kailangan mong maitanim sa tamang soil. No, dun sa magandang klase ng lupa. No? So, yung soil na alam mong magkukultivate para maging fruitful, yung anumang buto na iyong itatanim para sa Panginoon. No? So what you need is to plant the seed on a good ground. No? Para tumubo yun. No? So kaya every time you see a good ground, i-honor mo yung soil na yon. No, honor that soil. Yung buto na yon, hindi mo siya nakikitang, baga parang, halimbawa, nagtanim ka ng buto ng mangga. Ma-appreciate mo na ba yung buto na yon na itinanim mo ngayon? O bukas? Huhukayin mo na ba agad siya? Ano na nangyari sa'yo dyan? O pagkalipas ng isang linggo, parang wala pa din. Di ba sabi nila, yung mangga, matagal na panahon yan bago talaga mapakinabangan yan. Pero, sigurado na pagdating ng panahon, merong iinom ng mango shake. Tama? Bakit? Kasi merong nagtanim ngayon. No? So, ibig sabihin, minsan yung atin pong pagbibigay, yung pagiging generous natin, wala kaagad na nare-reciprocate sa atin. Pero, hindi lang kasi yun minsan para lang sa atin, but also, ina-extend din ng Lord yun sa ibang tao. No? So, in the future, no, mapapakinabangan yan. So, no one is forcing us to do so. No? So, walang persahan dito sa church. No? So, sino ba ang presider ngayon? Kami ni Kuya Glenn, magbigay daw kami. No? So, walang persahan dito ha. Wala rin konsensyahan. No? So, dapat magbigay ayon sa decision ng ating pong puso, kung ano yung tingin nating best na may ibibigay natin sa ating pong puso. Now this afternoon, ilapit natin sa Lord na may mga nag-work na dito. First job or second job. No, ako nung nagkaroon ako ng pangalawang trabaho, nagkaroon ako ng prayer sa Lord na yung sobre na binibigay ko every sahod, yung tithes and offering, sabi ko sa Lord, Lord, gusto ko pong damihan pa yung maibibigay ko dito. Nag-pray ako sa Lord. Kasi nung maliit lang yung sahod ko, parang barya-barya lang talaga. No, pero nag-pray ako sa Panginoong Diyos na Lord, I want to increase yung giving ko. So, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng opportunity, Lord, to give more. And the moment that we praise the Lord na we want to have yung opportunity galing sa Kanya, to give more sa Kanya, may gagawin ba si Lord? No, may gagawin si Lord. No, sa atin pong buhay. No, so, it is not wrong to make a living, but i-aim natin yung legacy natin, yung impact natin. Di ba? Sabi ko kanina, tanda pa ba natin yung mga taong tumulong sa atin? Minsan tayo, hindi na natin natatandaan yung mga binigay natin, pero doon sa mga taong natulungan natin hanggang ngayon, tanda pa rin nila. No? Isang halimbawa po sa akin, isa po sa mga tinuturuan ko noon, hindi siya nakapagtungtong ng college, tapos nag-aaral siya sa TESDA. So sabi niya sa akin, Kuya Glenn, okay na ako dito, makagraduate lang ako ng vocational 6 months, sigurado makakakuha na ako ng trabaho.
No, pero sabi ko sa kanya, hindi, bumalik ka sa pag-aaral. And then, may one time, sabi niya sa akin, wala akong pang-aral, Kuya Glenn. Eh, sumakto, magkaroon naman ng pagkakataon, di ba, na yung mga KAVSU ay naging na siya, naging free na yung tuition fee. Kaya lang, marami pa rin mga babayaran. No, so ako hindi ko na actually naalala yon. Pero nung gumraduate siya, sabi niya sa akin, unang-unang chinat niya ako na, Kuya Glenn, thank you kasi dahil sa'yo, nakapagtapos ako ng college. Pero hindi ko naalala yon. No, pero doon ko lang naalala, ay may in-enroll pala akong noon. May in-enroll pala akong tinuturuan ko noon ng college. Pero hindi ko na naalala yon. Pero nung graduation na, nagpa-pictorial siya, sined niya sa akin yung graduation pic niya. Tapos doon lang nag-remind sa akin na yung yung parang sa atin, no, yung generosity natin, minsan parang wala lang. But because of the wisdom din ng Lord sa atin, no, to help other people, no, nakakarating sila doon sa klase ng buhay na yun din kasi yung gusto ng Lord na marating nila. No, iba rin, may mga tinuturuan din ako na na parang sabi nga ng isang tinuturuan, Kuya Glenn, natatandaan mo pa ba yung kuryente namin, ikaw nagbayad? Nung high school pa yata siya noon. Sabi ko, hindi ko na alam yon. Pero nung niremind niya ako, hindi ko pa rin talaga maalala. Pero siya, matagal na panahon, high school pa lang siya noon, nagkatrabaho na siya ngayon, pero siya, naaalala pa rin niya yung kuryente na binayaran ko sa bahay nila. See? Di ba, tumatatak yung generosity natin sa ibang tao. At nakakagawa siya ng pagbabago sa kanilang buhay. No? Kaya i-goal din po natin sa atin pong buhay, yung pagiging generous po natin. No? By faith, yung pagbibigay po natin. So, a generous person will always be remembered and will always be rewarded. Lagi kang maaalala at marerewardan ka pa. No? So you will always be remembered and you will always be rewarded. Ganon din sa atin pong spiritual life. No? So, minsan hindi na siya yung issue ng bank mo eh. Bank issue ba yan? Pocket issue ba yan? Ano issue sa atin? Heart. No, yung puso natin. Yun yung kailangan nating ipaayos sa atin pong Panginoong Diyos. Now, I would like to end dito po sa isang story sa Bible kay Zacchaeus. Si Zacchaeus, tax collector siya. Alam niyo naman, pag tax collector, mayaman, di ba? Talagang, anong ginagawa ng tax collector? Singil lang siya ng singil. Kuha lang siya ng kuha ng mga buwis. Nung siya taga-singil nun. Siyempre, may nakukuha din siya doon. No? So, nung nakakilala siya kay Jesus Christ, nabago yung kanyang buhay. No, from tax collector, naging giver na siya. No, parang dati, lang siya, take lang siya, kuha lang siya ng kuha. Pero nung nakakilala siya kay Jesus, ano ginawa niya? Give na siya ng give. No, kaya nga sabi niya, parang, yung halos ibigay niya lahat nung meron siya, binenta niya. No, kasi yun yung result ng kanyang pagkilala sa Panginoong Diyos. So may reward sa atin pong generosity. Galing kay Lord mismo. No, yung reward na yon. No, kaya mga kapatid, no, wag po natin underestimate yung mga bagay na binibigay natin sa ibang tao. Why? Kasi minsan akala mo ikaw yung nagpapala sa kanila. Pero ang totoo niyan, every time na pinagpapala mo sila, ikaw din, pinagpapala mo ang sarili mo. Kasi at the end of the story, ikaw pa rin yung makikinabang dito. That is the flow of generosity. From you give, and then people will give back, and you will receive something from the Lord. No, mula sa pagbibigay mo, people will give back, and then ang Lord ang magre-reward, no, doon sa maaring hindi visible, hindi nakita ng ibang tao. Sekretong binigay mo. Hindi ka nagsabi ng pangalan mo. But the Lord will reward you. Okay? So wag po tayong matakot na mawalan. No? Kasi totoo niyan, sabi nga ng Bible, pinanganak din naman tayong wala talaga tayong anumang bagay sa buhay natin. No? Kaya mamamatay din tayong wala din talaga. No, kaya wag kang matakot kasi totoo niyan, hindi naman din talaga lang sa iyo yan. No, binagkatiwala lang ng Lord yan sa atin. Okay, so dito sa church na to, tayo din, no, naka-experience po tayo ng generosity
ng mga tao dito. No, ako personally, no, this church gave me an opportunity no, na madiscover you at hasain. No? And when I was a young people also na katulad ninyo, hindi ko kailanman nakita yung sarili ko that one day, tatayo ako dito. But this church is so generous na tumulong sa akin, na hasain yung skills ko and makarating ako kung saan ako ngayon. Sobrang generous ng mga leaders natin dito sa church. No? And kahit nung college ako, naranasan ko rin yung generosity. No, nila pastor, no, maraming beses akong hindi nakakabayad ng tuition fee ko, pero naranasan ko rin yung generosity nila pastor. Ito, pang prelim mo. Kasi malilate na kami ng exam nung college, nung nagka-college din ako eh. So, kaya ngayon, no, nagagawa ko naman, ako naman yung nagre-reciprocate. No? Nag-extend naman nung mga bagay na binigay din ng Lord sa akin para maranasan din ng ibang tao. Nagbibigay si Lord sa ibang tao. No, so let us continue the culture of generosity dito sa church. No, lagi nating naririnig, you cannot outgive God. No, hindi mo talaga matatalo si Lord pagdating sa laro ng bigayan. Kasi bakit? Kahit ikaw, todo na, last na talaga mo, pero hindi mo pa rin kayang pantayan ang Panginoong Diyos. No, He will always success in this area. Okay? So, sino dito yung nangangarap na ikaw din balang araw gusto mong i-bless ka ng Lord? Nagsusumikap tayo, di ba, para pagpalain tayo ng Lord. Sino dito yung nangangarap na makabili ng bahay at lupa? Di ba? Yung katabi mo, may lupa na yan. Nasa kuko nga lang. Joke lang. At least, di ba, may lupa ka na, di ba? Maliit pa lang yan. No, pero kidding aside, no, kung ang lupa na inaasam mo, nasa kuko mo pa lang, huwag kang mag-alala. No, darating yung panahon, totoong lupa na talaga yun, naaapakan mo talaga. No, so maaring parang imposible, pero ibibigay yan ng Lord sa bawat isa po sa atin. No, so sasakyan. 'Di ba? Naniniwala ka ba na bibigyan ka ng Lord ng sasakyan? No, maaring ngayon laruan pa lang. 'Di ba? Pero o kaya ngayon, sakyan muna natin yung trip ng bawat isa. 'Di ba? At least may sasakyan. Pero no, darating din yung panahon na ibibigay din ng Lord yan sa bawat isa po sa atin. Na ikaw mismo makakaranas ng blessing ng Lord. So magsimula ka ng maging generous ngayon. No? So meron tinuturuan ko, sabi sa akin, alam mo Kuya Glenn, kung hindi ka sa leader, ang yaman-yaman mo na. Sabi niya sa akin. So na-realize ko, kasi iniisip ko yung weekly na budget ko, yung pinapanggastos mo sa ministry, yung pinapangkain mo sa mga cell member mo, magkano din yan? Pag inipon mo isang buong taon, parang makakapundar na ako ng lupa nito. No, pero, lagi nga sinasabi ng Lord, ni Pastor, na ang yaman natin hindi dito. No? Ang yaman natin nasa langit. Ang yaman natin yung mga tao na naliligtas ng Lord dahil sa generosity natin. No, kaya pag nagbibigay tayo, kaya tayo mga sa leaders, pag nagbibigay ka, huwag kang bilang ng bilang. No, huwag kang yung parang kinakalculate mo lahat. Itong isang cell member ko, naka 50 to, naka 120 to, parang ganyan. No, so hindi magandang ganon yung ginagawa po natin. So, may nababalik pa sa atin? Yes, actually sobra-sobra pa yung ibinabalik ng Lord sa nilalabas natin. Okay? So, talaga siya yung may blessing talaga ang Lord sa bawat pagbibigay po natin. No, kailangan lang po natin yung maging matutunan at maging lifestyle ito ng bawat isa po sa atin. Kaya gusto ko mag-testimony din sa inyo bago ako mag-closing prayer. A year ago, na-promote ako sa trabaho. Parang weekly, narinig ko din dito yung mga ibang mga nagpipreach, yung mga ate, kuya na nagte-testify din. Pero gusto ko ring sundan na totoo yun. No, iba si Lord kapag nag-bless sa bawat isa po sa atin. No, so, nung nakaraang taon, na-promote ako sa trabaho ko for ilang years na rin kasi ako sa company, pero naranasan ko, na-promote ako ng Lord nung nakaraang taon. And then, nung bago magtapos yung
mga siguro October, November, December, another promotion uli yung inaalok sa akin ng company. No, pero hindi ko siya inaccept kasi sabi ko, Lord, ayokong masira yung schedule ko sa ministry. Kahit work from home pa siya, pero ayos na kasi ako eh. Kasi pagka bago ka sa trabaho kasi, kailangan 3 months kang magte-training. So 3 months akong hindi lalabas. No, so alam ng mga tuturuan ko, pagka nagko-conquest ako, dala ko yung laptop ko, mag-i-in ako, magpa-process ako, sige, turo na naman. So ayokong masira yung ganong yung ganong, baga parang advantage nung ganong klaseng trabaho na hindi ko napapabayaan yung work ko, at the same time, nagagawa ko yung purpose ng Lord sa buhay ko. So madami akong tinanggihan. Tapos hanggang sa kinausap na ako ng boss ko, bakit hindi ka nag-a-apply? Bakit hindi mo kinukuha yung mga bakit hindi mo kinukuha yung mga opportunity na dumarating? Nung sasabi ko, may pinagpipray po ako sa Lord. Ganun lang sinasabi ko sa kanila. Pero alam niyo po, nitong January, no, unang bungad nitong January, parang wala na akong naging choice. No, kinausap ako ng boss ko, ayawan ko na lang talaga kung hindi mo pa kukuhain itong promotion na to. Alam ko, ito yung gusto mo eh. No, so, to make that long story short, no, nakuha ko uli yung another promotion ng Lord. Na hindi ko kailangan mag-training ng sobrang haba, parang ilang months. Why? Kasi yung trabaho na yon, as if ginagawa ko na siya. No, kaya pinromote na lang nila ako. And natutuwa ako sa Lord kasi magastos ang ministry, maraming pinagagastosan, pero malaki ang ibinabalik ng Lord. No, malaki ang binabalik ng Lord. Kaya huwag tayong matakot na kapag naglilingkod tayo sa Lord, kapag nagbibigay tayo sa Lord, marami ang nawawala sa atin, pero ang totoo niyan, malaki ang ibinibigay sa akin. Pero huwag niyo lang tanungin kung magkano in-increase ko ha. Pero malaki. No, at sabi ko sa Lord, hindi ko inaasahan tong ganitong promotion ng Lord, pero dahil sa lumalaki din yung gastusin, kaya si Lord nagbibigay din siya ng nag-i-sponsor si Lord sa atin. Nagpo-provide si Lord sa bawat isa po sa atin. No, so I would like to end itong na maging happy tayo, no, mag-encourage tayo. No, and maging excited tayo na what else I can give to other people. Gusto ko ma-experience ang ganyan. Gusto kong ma-bless din ako ng Lord. Okay? Kaya it's about time na sa inyo yan. Ngayon, kayo naman. No, wag kayong maging, kahit minsan, oras nga lang pinagadamot pa natin eh. No, nangihingi oras ng mga parents natin, no? So, ibigay natin, maging generous tayo sa pagbibigay ng time, no, ng effort. No, hindi laging pera ang pag-uusapan patungkol sa generosity. Marami yung pwede nating maibigay sa ibang tao. Pwede ba palapakan natin si Lord sa mga blessing na tinanggap ng Lord mula sa atin? Kaya let us pray. No, ipag-pray po natin this afternoon, no, na mailagay ng Lord sa atin yung parang ayoko makita sa bawat isa na nalulungkot tayo kasi magbibigay tayo. But I would like to end itong hapon na ito na maging masaya yung puso natin kasi excited tayo to receive, no, na anumang bagay na galing sa ating Panginoong Diyos. No, naniniwala ako na yung bawat isa po sa atin, no, if we are generous, no, we will experience yung mga bagay na hindi pa natin naranasan sa atin pong buhay. No? Let us always give our best. No, na pag nagbigay ka, hindi yung tira-tira lang. Kapag nagbigay ka, hindi yung napilitan ka lang. No? Kaya ang pinakamagandang moment ng pagbibigay natin, yung merong pain sa puso natin. No? Kaya pag naramdaman natin yon, may sacrifice na doon, at doon ka, kakatagpuin ng Lord. And nagkikrystallize yan sa Lord yung mga sacrifices mo. Maring hindi mo yan matatandaan, pero tinatandaan ng Lord yung mga sacrifices na yan. Okay? So let us praise the Lord this afternoon. Lord, gusto ko pong maging generous ako. Not because I want blessing, but Lord, gusto ko na mapadaloy mo po sa akin, galing sa iyo, papunta sa akin, papunta sa ibang tao, yung anumang tulong na gusto mong ibigay mo para sa kanila. Okay? So maybe, no, may mga nangangailangan ng time mo ngayon. No, baka kailangan nila ng tenga mo lang, makikinig sa'yo, be generous to them. No, kahit sa simpleng mga bagay na hinihingi nila sa atin. No, mag-step up tayo. No, i-take natin tong pagkakataon na to. No, na ma-apply po natin this afternoon yung natutunan natin sa Lord about blessing sa generosity. Let us pray.
us, Lord God. Aming Diyos, kami po ay lumalapit po, Panginoon, sa inyo. Gusto po naming matuto mula sa inyo, Panginoon Diyos, kung papaano po kayo naging generous, Lord God, sa bawat isa po sa amin. Thank you, Lord God, for unending generosity na inyo pong ipinapakita, ibinibigay, Panginoong Diyos, sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Thank you, Lord God, that even may mga moments po sa life po namin that even we don't ask, but you still give, Lord God. And that's how generous, giver, yung amin pong Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord God, for giving us your best, for giving us your Son, Jesus Christ, Lord God. Hindi po kayo naging madamot po sa amin. Hindi nyo ipinagdamot sa amin yung kaligtasan, Panginoong Diyos. But you gave us your one and only Son, Panginoon. Kaya, Lord God, meron po kaming tinanggap na libreng kaligtasan mula sa inyo, Lord God. Salamat po, Panginoong Diyos. Lord, we don't pay it, Lord God. But Lord, patuloy po, Panginoong Diyos, na ine-express niyo, show mo po, Panginoon, sa amin ang inyong pong pagmamahal. Lord God, in every season or situation ng amin pong buhay, you are the same God. Kaya Lord, sa hapon pong ito, Panginoong Diyos, Lord, I pray for everyone. Kung ano po yung naranasan namin mula sa inyo, hindi po namin ito, Lord, nawa ipagdamot sa amin pong kapwa na nangangailangan pong Panginoong Diyos na maranasan po nila yung generosity mula sa amin pong mga anak po ninyo, Panginoong Diyos. Kaya Lord, I pray for everyone. Lord, I know and I understand, Lord God, na kung ano lang yung meron po kami, Panginoong Diyos. Maybe, Lord, sabi po ng inyong mga alagad, silver or gold, wala po kami nito. But what we have Jesus Christ, and you are more than enough na kapag naibigay po namin kayo, Panginoon, na i-share po namin kayo sa ibang tao, tinanggap na po nila yung lahat ng kakailanganin po nila sa kanila pong buhay, Panginoong Diyos. Kaya that's what we are praying this afternoon, Panginoong Diyos, na maging generous po kami. Lord, in so many ways, Lord God, generous in time, in effort, in understanding, in our talents, Panginoong Diyos, and anything that we can give to other people, Panginoong Diyos, Lord God. Huwag kaming magsawa, Panginoong Diyos, na magbigay. Huwag kaming magkwenta, yung huwag kaming magbilang sa mga binibigay po namin, Panginoong Diyos, but we give that things, Lord God, or anything, Panginoong Diyos, mula sa kaibuturan ng amin pong puso, Panginoong Diyos, na inyo pong itinuturo, Lord God, sa bawat isa po sa amin, Panginoong Diyos. And in return, Lord God, I also pray for everyone in this room, Panginoong Diyos. Lord, maranasan po ng bawat isa yung pagpapala, yung reward ng generosity, Lord God, na amin pong pinaparanas sa ibang tao, Panginoong Diyos, Lord. May you bless everyone in this room, Panginoong Diyos. Maring iba po sa amin dito, Panginoon, nagpipray po kami sa inyo, Lord God, ng breakthrough, Lord God, ng blessing mo po sa amin pong buhay. Nagpipray po kami, Lord, nasa amin pong pag-aaral, sa amin pong family, sa amin pong ministry, even our relationship to other people, Panginoong Diyos. Lord, i-bless mo po, Panginoon, yung bawat isa po sa amin, Panginoong Diyos. And tulungan mo po kami, Lord God, na lagi pong magkaroon po kami ng pagkakataon, Panginoong Diyos, na maging generous o mapagbigay, Panginoon, sa ibang tao, Lord God. Lord, salamat din po sa church po na ito. Thank you, Lord God, for the generosity of our leaders, of our pastors, Panginoong Diyos, na sobrang naging generous po sa amin. Yung anumang meron po sila, Panginoong Diyos, Lord, sinishare po nila ito sa amin, Panginoong Diyos. Kaya salamat po, Lord, na pinupuno niyo po kami, Panginoong Diyos. And right now, Lord, it's our time or turn, Lord God, to pay it forward to other people, Panginoong Diyos, what we have experienced mula sa inyo at mula dun sa mga tao, Lord God, na inyo pong ginamit upang maranasan po namin yung kabutihan ng amin pong Panginoong Diyos sa amin pong buhay, Lord God. Kaya Lord, we thank you, Panginoong Diyos, sa hapon po na ito. Pagpalain mo po yung bawat isa and help us, Lord God, to apply your words, Lord God, sa amin pong buhay, araw-araw po, Panginoong Diyos. Amin po ito, Lord, na in-store sa amin
amin pong puso and tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, to make it happen and ma-apply po namin sa amin pong buhay. Lord, we thank you. We honor you, Lord God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Sige, papalakpakan natin ng Lord.